Kwento ko lang pala yung ride adventure namin papunta ng Matnog, Sorsogon mula dito sa San Mateo, Rizal na aabot sa mahigit 15 hours na biyahe na may layong halos 600 kilometers. Alas 11 ng gabi nang magkita-kita kami sa Shell Pugon sa Marcos Highway. Nagpapultank na ako dito para rekta ng biyahe. Nakapagpagas nga pala ako dito ng 185 pesos para mapultank si Barok. Napagpasyahan naming sa Marilaki na dumaan, tagos ng windmill pababa ng Mabitak, Laguna. Pagdating ng PAMI ay nagpagasolina si Aris dito sa Caltex sa may kanto ng PAMI, yung dating may Red Horse. Yaris. Papagas. Ikaw, di ka papagas? Okay pa? Alis na kami dito sa PAMI. Let's go! Mukhang dito na kami sa bayan ng Pagsanghan. Time check. Alas 2. Alas 2 na ng umaga nang narating namin ang Pagsanghan, Laguna. Ito nga pala ang ruta na tinatawag nilang backdoor dahil dadaan ka sa mga zigzag road at kabundukan ng Laguna at Quezon. Medyo makipot na ang daan dito at madilim kaya doble ingat kami dito. Walang MDL si Mamad kaya pinapapwesto namin siya sa gitna naming dalawa ni Aris. Ako sa huli at si Aris naman sa harap, taga Sargo ng Lubak, taga Senyas ng mga lubak sa daan. Pagdating ng welcome arc ng Lukban, Quezon ay huminto kami para magpicture. Binilisan lang namin dahil sobrang dilim dito. After ng bypass road ng Lukban, Quezon ay nagpagasolina na ako dito sa may PTT, Lukban, Quezon. At nakapagpagas nga pala ako dito ng 160 pesos para muling manumbalik sa pultank si Barok. Pagkatapos magpagas ay binakbak na namin ang bypass road ng Tayabas, Quezon at bypass road ng Pagbilao, Quezon. Hanggang sa narating na namin ang dulo ng bypass road ng Pagbilao at dito magme-merge na ang daan sa pinaka main road going to Bicol. Madilim pa nang narating namin ang Atimonan Zigzag Road, kilala din sa tawag na Bitukang Manok ng Quezon. Pati dito sa Zigzag Road ng Atimonan, Quezon ay hindi na rin maganda ang kondisyon ng kalsada. Ang tangik sa gilid lang, ang lalalim. Kapag nakita nyo pala ang malaking puno sa kanang bahagi ng daan, yan ang palatandaan na malapit ka nang lumabas dito sa Zigzag Road. Kaya pag nakita mo na yung puno na to, ito yung hudyat na malapit tayong lumabas. Napalaban agad kami sa sirasirang kalsada along the way. Hello guys, grabing daan yan! Woo! Riles! Si Mamad tank build yan tank build. Pagdating namin sa paliko ng Gumaka Bypass Road ay pinigilan kami ng bantay dito sa may kanto dahil daw madami ang aksidente sa bypass road. Dahil na rin sa tarik ng daan at laki ng mga truck na makakasabayan mo. Dagdag pa ang napakadilim na lugar na minsan ay nawawalan daw ng preno ang mga sasakyan dito na nagiging sanhi ng aksidente. Sa kabila ng babala sa amin at paalala ay dito pa rin namin napiling dumaan sa Gumaka Bypass Road. Paglagpas namin ng Gumaka Bypass ay nakaramdam na kami ng gutom. Kaya huminto muna kami dito sa may Petron at nilabas ang mga kanya-kanya naming mga baon. Ang baon, Mad? Ito, presto. Presto. Ito, gagi ito sa'yo. Chocolate. Dito na kami sa Gumaka. Pakakalabas lang namin ng Gumaka Bypass. Food trip muna kami dito. Paliwanag na. Anong oras ngayon? Alas 5 na. 5:10. Siguro mga alas 6. Maliwanag na yan. Inabutan na kami ng liwanag dito sa may ginagawang daan hanggang sa narating na namin ang welcome arc na ang Bicolandia. Huminto lang pala kami dito para mag-take ng photo at magkape at nagpatuloy na rin kami sa biyahe. Ayan mga kamukha, bali dito na kami sa intersection ng papunta ng Daet at saka Sipokot, Naga. Pag dumiretso kami dyan yung daan papunta ng Daet. So 94 kilometer. So dito kami, pakanan kami dito, Sipokot, Ragay. Tuloy-tuloy lang ang biyahe namin hanggang narating na namin ang welcome arc ng Tagkawayan, Quezon. Mula sa welcome arc ay hindi na kami tinantanan ng malalalim na lubak at biyak-biyak na kalsada. Naanimoy nakikipaglaban kami sa daan. Kung saan-saan na rin kami dumadaan, makaiwas lang sa lubak. Sagang itlog. Lalim na ito. Grabe. Yung kalsada dito, papunta ng Bicol, talagang bubugbugin ka. Huminto kami along the way dahil maiihi ka talaga sa talbog ng daan. Hanggang narating na namin ang sentro ng Tagkawayan, Quezon. Dito nagpagasolina ulit kami para manumbalik sa full tank. Nakapagpagas pala ako dito ng halagang 170 pesos. Nakaramdam na din ng antok ang mga kasama ko kaya nagpasya kaming humanap ng lugar na mapagpapahingahan. Pan mo muna yan, idlip lang din kami. Ako parang tumama na yung sting sa akin. Goods ako kaso si Mama do. Tara.
Oo, gagi, mahirap yan. Tara, sunod ka sa amin, hahanap tayong spot. Meron pipilit yan. Oo, dito, bandang kanan dyan. Talang Risa. Gay goods. Sa hindi kalayuan ay nakakita kami ng simenteryo kaya pinasok namin ito at nagpaalam kung pwede kaming magpahinga dito. Mabuti na lang mabait yung caretaker at pinayagan kaming magpahinga dito. Inalok pa nga kami ng kwarto na may kama dun sa may Moseleo pero hindi na namin tinanggap kasi nakakahiya naman. Mga mukha nakakuha kami ng deluxe na accommodation dito kasi wala na talaga kaming makapagpahingahan. Triple deck. Ayun, hindi siya sa ilalim. Nakita natin yan, guys. Tapos si Madski nandun sa damo. Eh mga mukha, nakapagpahinga kami dito sa napakagandang lugar na to. Sayang lang kasi walang libing ngayon. Libre sana yung tanghalian namin. Sayang. Oo. Sesto, yung naka-styro, kanin, adobo. Sayang, walang libing ngayon. Di tayo nakalibre dito ng tanghalian, di bale? Magkakarinderya na lang tayo. Siguro 2 oras din kami nag-power nap dito. Solid din kasi. Lakas ng hangin eh. Kuya, thank you. Thank you po, kuya. Thank you. Tigasan nyo na lang yung braso, tapos hawakan yung maiging manibelog, yung bibitawan kasi pag nakabitaw ka isa doon, balengkuang na yun. Wala ka ng choice nun eh, nandun ka na nun eh. Medyo tinanghali na kami kaya binakbak na namin dito sa may Del Gallego hanggang sa narating na namin ang kanto ng Sipokot. Dito na din kami magtatanghalian. Yan, tsaka isa't kalahating kanin. Isip ko yung mga lubak dito, papuntang Bicol. Para mga babae. Mas iwasan mo nun eh. Yan mga ma, tapos na pala kaming kumain dito sa kanto ng Sipokot. So, Sipokot proper diet, kaliwa papunta dun. So, papunta kami Naga, Legazpi, kanan kami dyan. Pagkatapos kumain at mapalaban sa mga lubak sa Quezon ay dito naman kami sa may Libmanan Camarines Sur na palaban sa napakahabang traffic dahil sa mga ginagawang kalsada. Pagdating ng Naga hanggang Kamalig sa Albay ay maganda na ang kalsada kaya binakbakan na namin ito hanggang sa narating na namin ang Kamalig Bypass Road. Ganda oh. Ang Kamalig Bypass Road sa Albay ay isang bagong kalsada na nag-aalok ng isa sa mga pinakamalinaw at pinakamagandang tanawin ng Bulkan Mayon. Ito ay nagsisilbing alternatibong daan upang maiwasan ang trapiko sa sentro ng Kamalig at nagbibigay ng pagkakataon sa mga motorista na makita ang perfect cone ng Bulkang Mayon. Sa dulo ng Bypass Road ng Kamalig ay mararating nyo naman ang 7-Eleven na nagtrending dati dahil sa magandang view ng Bulkang Mayon. Hindi kalayuan, dinaanan na rin namin ang Cagsawa Ruins. Ang Cagsawa Ruins ay isa sa mga pinakatanyag na makasaysayang pook sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa bayan ng Daraga, Albay. Ito ang mga labi ng isang simbahan na itinayo ng mga Pransiskano noong ika-18 siglo na nawasak dahil sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Mula dito sa Cagsawa Ruins sa Daraga, Albay ay babiyahe kami ng nasa 2 oras bago namin marating ang bayan ng Matnog sa Sorsogon. Dumaan pala muna kami sa sentro ng Sorsogon City para maghapunan at habang naghahanap kami ng makakainan along the way ay nadaanan namin ang napakagandang parke na ito. Doing crazy dreaming, you're the reason why. Hiding by the baby. Hanap kami muna dito ng makakainan. Sa-survey ko na kung saan tayo makakakain dito sa Sorsogon. Sisig ng Sorsogon. Ano yan? Bagnet ng Sorsogon. Saka pork ng Sorsogon. Ang payat ah. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na kami sa biyahe. Mula dito sa sentro ng Sorsogon City ay meron na lang kaming 1 oras na biyahe bago makarating ng Matnog, Sorsogon. Pagdating ng bayan ng Erosin ay nagpagasolina na ako dahil bihira ako makakita ng gasoline station dito kaya nanigurado na ako. Nakapagpakarga nga pala ako dito ng halagang 180 pesos para muling manumbalik sa full tank si Barok. Mula dito sa Erosin ay kasunod na bayan na ang Matnog kaya konting kembot na lang talaga ay nasa Matnog na kami. At
Finally, narating na namin ang dulo ng Bicol, ang bayan ng Matnog sa lalawigan ng Sorsogon. Nagpicture lang kami dito at nag-isip kung ano ang gagawin dahil wala talaga kaming kaplano-plano. Ni hindi nga namin alam kung saan kami pupunta ngayong gabi dito sa Matnog. Kaya tumingin na lang kami sa Google Map kung saan merong malapit na campsite para na din makamura kami sa accommodation. Meron naman kaming mga dalang hammock. Hindi kalayuan sa bayan ng Matnog ay may nakita kaming campsite. Walang guest at sarado ito. Mabuti na lang pinagbuksan kami ng may-ari. May bayad ditong 150 pesos per day. Wala kaming idea kung anong itsura ng dagat dito. Pagdating namin dito ay nagtali na kami ng mga kanya-kanya naming hammock or duyan para makapagpahinga na. Kinabukasan ay maaga akong nagising. 5:44 AM pa lang ay gising na ako at hindi na ako makatulog. Dito nga pala kami natulog sa hammock. Mabuti na lang may kulambo na itong kasama kaya hindi man lang ako nakaramdam ng lamok. Nung lumiwanag na ay tumambad sa akin ang napakagandang dalampasigan, white sand beach at kulay asul na tubig ng dagat. Balik gagamitin natin para sa pamamalengke. Grabe, magtatanghali na, tulog pa rin ang mga kasama ko kaya bumili na ako ng pagkain namin sa bayan ng Matnog. At itong motor nga pala ni Mamad ang gagamitin natin. Woo! XSR. Sarap pala manakbo nito. May tindahan, no? Pasok ako dito, pakita ko sa inyo dito yung ano. Ayan, yan na yung ano, yung port. Ayun, Andox. Ayan yung port, oh. Ayan, pagpapunta ng Mindanao. Hindi tayo pwede pumasok dyan. We are leaving Island of Luzon. You are leaving Island of Luzon. Ito yung ano, Matnog Police Station, oh. Ayun, may nakita tayo, Andox. Paghati-hatian na lang namin siguro yan. Yan na ulam namin. Pabili. Boss, pili mo nga, boss, nung malaki-laki. Isa. Eh, medyo toasted na lang. Medyo lutong-luto. Yan. Sige, yan. Pachap na ako, boss. Pachap na. Pachap. Ayan, pagpunta kayo ng Mindanao. Yan. Port of Matnog. Pagbalik ko ay kumuha ako ng dahon ng saging dahil wala kaming kadala-dalang gamit kaya diniskartehan na lang namin at sa dahon ng saging na lang kami kumain. Tali ko. Matibay din naman yun. Wait lang. So paano natin tatanggal yan? Akit ito ulit. Oo. Tatatapos lang namin kumain. Tapos tamang ano lang kami dito. Relax. Mababaw na ron, no, Mad. Ayun, oh, nandun na yung alon, eh, oh. I'm on my way home to where I belong, to be with the ones I love. Gonna make my way for this holiday, to celebrate and spend some time with the ones that I love, the ones that I think of when I'm so very far, so far away. What more can I say? Just take me to that state of mind. We'll have a good time and good dream. Ooh.
Ito ang bayan ng Matnog, isang munisipalidad sa lalawigan ng Sorsogon at itinuturing na pinakatimog na dulo ng Luzon. Kilala ito bilang Gateway to the South dahil dito matatagpuan ang mahalagang daungan or ang Matnog Port na nag-uugnay sa Luzon patungong Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga ferry. Ang bayan ng Matnog ay binubuo ng 40 mga barangay. Matatagpuan ito sa tabi ng San Bernardino Strait kung saan nagtatagpo ang malalakas na agos ng dagat. Ang pangalang Matnog ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Bicolano na matunog, maingay o malakas na tunog, na tumutukoy sa malakas na alon sa San Bernardino Strait. Mayroon ding nagsasabi na galing ito sa salitang nangangahulugang malalim. Ito pala yung araw na babalik na kami ng Maynila mula dito sa Matnog, Sorsogon. Medyo bitin kaya babawi na lang kami sa susunod na pagbalik namin dito. Libre lang kasong init. Sobrang hindi namin kaya yan. Bilad kami sa araw dyan. Pero libre lang dyan maligo. Ito yung coastal road ng Matnog, Sorsogon. Sa bawat magagandang tanawin na aming nadadaanan ay talagang napapahinto kami. Ganda na ito. Wow! Babaunin namin ito hindi lang sa pag-uwi kundi hanggang sa pagtanda. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi na namin kayang magmotor ay may alaala kaming babalikan. Linaw ng tubig sa baba Linaw ng tubig sa baba. Ay ganda Dito natin pwesto. Yan, nandito na pala kami sa Bulusan mga kamukha. Ito ang bayan ng Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon na may 24 na barangay. Ang pangalang Bulusan ay nagmula sa salitang bulos na nangangahulugang tuloy-tuloy na agos ng tubig o laba na tumutukoy sa katangian ng lugar at ng bulkang Bulusan. Paalis na nga pala kami dito sa Bulusan. Ayan na, pupunta na kami ng Barcelona kasi kasunod na bayan ito, Barcelona na. Bali Bulusan, kasunod Barcelona. Tara, tara! Ayan Barcelona, Sorsogon. Dito lang. Maglalakad lang tayo. Ito pala ang bayan ng Barcelona sa lalawigan ng Sorsogon. Ang orihinal na pangalan ng bayan ay Danlog, nahango sa pangalan ng isang lokal na ilog. Noong 1800, pinalitan ito ng mga Kastila ng Barcelona dahil sa pagkakahawig ng topografiya nito sa Barcelona sa Espanya. Matatagpuan din dito ang St. Joseph Parish Church or kilala sa tawag na Barcelona Church. Itinatag ng mga paring Pransiskano noong 1874. Ito ay gawa sa mga coral rocks na pinagdikit-dikit gamit ang pinaghalong puti ng itlog, apog at tuba. Itinuturi ito ang isa sa pinakamatanda at pinakamagandang simbahan sa Bicol. Sa tapat ng simbahan, matatagpuan ang mga guho ng presidensya, dating gusali ng pamahalaan noong panahon ng Kastila. May mga sabi-sabi rin na may mga underground tunnel dito na ginamit noong panahon ng digmaan. Dito na din pala kami nagtanghalian sa bayan ng Barcelona at nagtanong-tanong nga kami kung saan kami may makakainan dito at dito kami tinuro. Sa akin, dalawang ulam ko. Let's go sa akin. Ubus mo yan? Oo, dalawa yan. Manok yan Kahit araw-araw. Hindi mo naman kaya matutulungan ka namin. Pagkatapos kumain ay bumakbak na kami papunta ng Gubat, Sorsogon. Dinaanan ko na rin ang tatay ko na dito nakalibing sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Nagtirik lang ako ng kandila at nagdasal ng gabay. Hindi na rin kami nagtagal kasi malayo pa ang aming biyahe kaya nagpatuloy na kami hanggang nakabalik na kami sa Sorsogon City. Nadaanan kami dito mga kamukha Wow, ano to? Nadaanan namin. Tulay. May na-shortcut na kami dito sa may bandang Albay ba? Hindi, anong lugar?
Tol, anong lugar na to, Tol? Ginubatan. Oh, okay. Ginubatan. Oh, Ginubatan. Ate, anong lugar na to? Bato. Camarines Sur. Camarines Sur. Pagdating namin ng Bato, Camarines Sur ay bumili na kami ng pasalubong dahil hindi kami pwedeng umuwi ng walang dala. Dami sa'yo ah. How much? Give me some coins. 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 Give me some coins. How much do you need? How much? How much? How much your baon? Coins lang daw. Coins. Only coins. Only coins. Coins only. This is 10 pesos 50 now. So 5 each. Okay for you? Huh? Peace bomb. Beach bomb. This one for Alright. 5 each ha? Okay. Aral kayo mabuti ha. Ayos kayo ha? Mag-ayos kayo pag-aaral ha? Ha? Pasok kayo sa eskwela ha? Nagtatagalog pala. Nagtatagalog. Nagtatagalog pala. Anak ng teting. Ang tawa nito. Gulat na yung bata. Nagtatagalog ka pala eh. Pagkatapos bumili ng pasalubong ay nagpatuloy na kami sa biyahe hanggang narating na namin ng bayan ng Naga City. Dito na din kami maghahapunan. Eksakto namang may nadaanan kaming nagtitinda ng chowpan na may iba't ibang toppings. Umorder na ako dito ng sisig chowpan. Si Ares ay bagnet chowpan at kay Mamad naman ay boat dahil bitin sa kanya ang isang order lang. Dito na din pala ako nagpakarga ng gasolina sa Naga para tuloy-tuloy na ang aming biyahe hanggang narating na namin ulit ang kanto ng Sipokot. Pag kumaliwa kami dyan ay papunta yan ng Tagkawayan, Quezon. Pag diretso naman ay papunta ng Daet, Camarines Norte. Daet tayo, Daet. O dito, Tagkawayan. Kasi kailangan natin magdesisyon kung saan tayo dadaan. Ito yung Padaet. Ito yung papunta sa Malubak. Dyan, yung kanto na yan. Ano, ikaw dito gusto mo? Ikaw goods ka rin dyan. Kasi lahat ng truck dyan dumadaan. Tara, Daet. Ha? Ayun mga kamukha, bali nandito nga pala kami sa Sipokot ngayon. Dito kami dadaan pa uwi ng Maynila. Okay, mukhang ayos nga daan dito. Huwag lang mabati. Malayo pa Daet, diretso, malayo pa. Alam nyo ba mga kamukha, medyo creepy dito sa may Daet. Sobrang sukal nitong lugar na to, itong papuntang Daet. Ang napansin ko lang, bawat kanto may cross. May cross siya, cross. May cross. Kung mapapansin nyo mga kamukha, tignan nyo yung gilid ng kalsada. May cross siya. Kanina ko pa napapansin to mula doon sa pagpasok namin ng bundok. May mga cross. Kasi nyo ba, parang ang daming cross doon sa gilid. Mga cross. Yung mga cross dito sa gilid ng kalsada. Gagi, napapansin mo yung mga cross? Yung mga cross. Yung mga cross. Napapansin mo yung mga cross sa gilid ng kalsada? Gagong creepy. Kaya nga, puro Daet proper labo. Tama. Ayun mga kamukha, nandito na nga pala kami sa Daet. Ayan, Manila 344 km kaliwa. Aray ko, 344 pa. Inabutan na kami ng liwanag dito sa may Santa Elena, Camarines Norte dahil nag-power nap kami sa may bandang Daet at muli na din kaming nakabalik dito sa intersection na ito. Bali, muli na nga pala kami nakabalik sa intersection na to. Nung papunta kami ng Bicol, dito kami dumaan sa Tagkawayan yan. Punta yan ng Tagkawayan, Ragay, tapos Sipokot. So pauwi, doon kami dumaan sa Santa Elena dito sa may Daet. So ngayon, nandito na naman tayo sa lalawigan ng Quezon. Bakbakan na naman to sa lubak. Sa tindi ng lubakan. Taso, bang! So mga nagra-ride dito sa may Quezon. Quezon.
mga nagra-rides dito sa Bicol, tapos dito dadaan, alam na alam yan. Alam na alam nila kung ano yung experience dito sa ride ng Bicol. Hardcore talaga. Hardcore yung lubak. Siyempre, kakaiwas mo sa lubak, hindi ka naman pwedeng tumakbo ng 30 lang, 40 lang, 50 lang. Sa layo ng biyahe mo, kunyari Matnog, siyempre babakbakan mo pa rin yun kasi grabe yun. Long hours yung ano nun, abutin ka nun. Mabalos. Paalam Bicolandia. Quezon na tayo mga kamukha. Nakalabas na tayo ng Bicolandia. Let's get rock. Grabe dito, parang sungka. Alam mo yung pag naglalaro ka ng sungka, yung mga butas-butas ng sungka, ng sungkaan, ganun. Pucha, delikado. Ito, delikado. Salisi tayo. Huminto ka sa tindahan. Hindi, bumaba ako dyan. Tapos nalubong ko kayo doon. Ang problema, bumalik pala kayo. Tapos umahon na naman ako pabalik dito. Umiikot, nag-loop gago. Tayo na kasing yan. Dire-diretso kayo. Sasalubungin ko kayo doon eh. Kami nun. Katsuhan natin kasi palusong to eh. Dito muna tayo. I'm on my way home to where I belong, to be with the ones I love. Gonna make my way for this holiday to celebrate and spend some time with the ones that I love, the ones that I think of when I'm so very far, so far away. What more can I say? Just take me to that state of mind. Okay, te, goods. Goods. Hey. High five. High five. High five. Yes, sir. Matarik ang buhay. Mahintay lang po. Saan tarik dito? Wala yung mga unggoy. Yung mga kapatid ni Aris, tulog sila ngayon. Tignan nga natin ba nandito. Wala yung mga kapatid ni Aris. Riz, wala yung mga kapatid mo. Nandun sa baba, nandun yun sa baba. Tara, nandito yun. Wala sila. Wala yung mga unggoy. Ayun, may nakita akong isa. Dito talaga natural pang naninirahan yung mga monkeys. Wala nga lang sila ngayon. Ayan mga kamukha, so finally nandito na nga pala tayo sa Masinag, Antipolo. Nakarating din tayo ng Masinag, Antipolo mga kamukha. Yun no, finally nakauwi namin ni Mamad ng safe dito sa amin, sa lugar namin. Magkapit-bahay nga lang pala kami nung isa kong kasama, si Mamad nga pala. Kapit-bahay ko lang yan dito sa Risa. So thank you Lord talaga, nakauwi kami ng safe. Maraming salamat din sa inyo sa pagsama nyo sa biyahe namin. Sana nag-enjoy kayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay welcome na welcome ka dito. Kung nagugustuhan mo, nag-enjoy ka sa mga video, sa mga biyahe natin, huwag mo naman kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel for more riding vlog. Ayun mga kamukha, pumipiyok na ako.
Ayun, 24 oras na halos, or hindi naman basta sa buong araw namin nagbabiyahe mula dun sa Matnog kanina. So dito na lang pala tatapusin ng vlog na to. Maraming salamat. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out, and see you in the next vlog. Bye bye, like and subscribe. Ingat palagi. Yuhuu!